Wala nang pera yung customer natin. Kaya naman to the rescue si Kuya Lan. At ganito yung ginawa natin sa damper niya na paulit-ulit na daw na kumakalog. So ngayong 2025 pangatlong beses na dapat itong mapalitan. So dapat ako yung pangatlo. Pero dahil nga medyo kapos na si Bossing sa kanyang gastusan, talagang sige, re-remedyohan natin yan. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung clearance. At ang ginawa natin dyan, dahil advance na yung ating panahon, gumamit tayo ng basyo ng Shell Advance. Shout out sa Shell Advance, baka naman. At ito kapatid, gumupit lang tayo ng at isang haba ay mga 1 inch. Then yung lapad niya ay nasa 8 mm, kasing kapal lang kapatid ng damper, at yun ang isinapi natin. Take note kapatid ha, bago nyo sabihin na wala rin yan, masisira din yan, ginagawa mo lang imbento yung motor. Nako kapatid, sinabi ko sa'yo, 1980s pa ito na method. Nung unang panahon, ikwento ko lang sa'yo, nung panahon ng mga ninuno ko, walang nabibiling pyesa dito sa Palawan. Kaya lahat ng ginagawa namin dito ay puro remedyo. Opo kapatid, remedyo. Bihira lang kaming magpabili ng pyesa unless na talagang connecting rod, i-rebore, yun ang problema. Talagang papabilihan. Pero kung kaya lang din naman na remedyohan, nire-remedyohan lang namin yan. At sa mga customer na ginagawa ang remedyong ganito sa mga motor ninyo, ako kapatid, sinasabi ko sa'yo, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, huwag kang matakot dahil proven and tested po yan. Proven and tested po yan. Hanggat hindi durog yung damper ninyo, pwede pang remedyohan ng ganyan. But take note kapatid ha, take note. Kapag durog na ang inyong damper, wag nyo na pong remedyohan yan. Talagang pabilihan nyo na lang o bilihan nyo na lang. Kasi hindi na uubra kapag ka durog-durog na o nagbasag-basag na yung inyong damper. O ayan, nakita nyo naman, halos nawala na yung kalog. Pero kapag nakikita nyo sa screen, walang kalog yan. Pero sa pakiramdam ko dyan kapatid, nung time na yan, merong kalog yan. Kaya ang ginawa ko, nilagyan pa natin yan ng sapi sa nakikita nyong nilalagyan natin. O ayan, diba? O, shout out sa mga naka-sniper dyan. Kung nanonood ka kapatid, tanong ko sa'yo, kailan mo huling pinalitan ng clutch damper yung motor mo? Pa-comment mo nga dyan sa baba para magkaalaman tayo. Kailan huling napalitan ng clutch damper at nakailan ka na napalit sa clutch damper ng motor mo? O, shout out sa inyong lahat. Ngayon kapatid, kapag naisiksik na yung mga ginawa nating remedyo na plastic dyan, pwede mo nang ikabit yung cover niyan at pwede mo nang i-rebits. So ganun lang yun kapatid. Pero take note ulit kapatid ha, dapat kahit papaano may kunting clearance din yan. So alam na yan ng mga mekaniko. Alam yan ng mga mekaniko na kapag walang clearance yung ating clutch housing at yung clutch housing gear, hindi maganda para sa ating gear. So magkakaroon ng kain yan. So dapat merong clearance. So kapatid, sana may natutunan ka dito sa video natin ito. At kung may natutunan ka nga, baka pwede naman paki-share yung video, paki-like na din, at paki-follow na rin kami kapatid kung gusto mo yung mga ganitong klase ng tutorial. Gagawa pa tayo ng mas marami pa. Salamat!